last week na spirit. So nakita natin last week na spiritually pinagaling ni Jesus Christ ang paralyzed man. Ibig sabihin binigyan siya ng buhay na walang hanggan, eternal life, okay? Dahil pinatawad na ang mga kasalanan nito. At nakita natin na ang faith ng magkakaibigan na ito ang nag-lead sa kanila para gawin ng lahat para lamang makalapit sila kay Jesus Christ. At hindi naman sila nabigo sa naging pagtanggap ni Jesus sa kanila. Natanggap nila ang pinaka-the best na regalo na matatanggap ng isang tao. At iyon ay forgiveness of their sins. Forgiveness equals salvation, equals eternal life. Ito ang best gift na pwedeng matanggap ng isang tao. Kaya ang best gift na may bibigay natin sa ating mga mahal sa buhay ay ang ilapit sila kay Jesus Christ. Share with them the gospel of forgiveness. So nakita natin ang naging reaction ni Jesus sa ginawa ng mga lalaking ito. Ngayon naman, titignan natin sa ating aaralin, okay? Titignan natin, makikita natin ang naging reaction ng mga kritiko ni Jesus, yung mga kumakalaban sa kanya. Makikita natin kung ano ang naging reaction nila sa ginawang pagpapatawa ni Jesus Christ sa kasalanan ng paralitiko. So dito na tayo ngayon sa verse 21 to 26. So the Pharisees and the teachers of the law began thinking of themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" They were absolutely correct in their assertion that no one can forgive sins but God alone. Only God, the lawgiver and judge, can forgive sin in that eternal way. Kumaga yung eternal, kasi tayo pinapatawad natin yung mga nagkakasala sa atin, di ba? Pero hindi yung eternal, yung kumaga hindi siya for eternity, okay? Itong sinasabi ni Jesus Christ dito na pagpapatawad ng kasalanan, yung effect nito ay for eternity, okay? Magpawalang hanggan. So siya lang may karapatan na magpatawad ng kasalanan sa ganoong way. Since all sin is ultimately against Him, against kay God. Tandaan nyo, lahat ng nagagawa nating kasalanan sa iba ay paglabag or pagre-rebelde sa banal na Diyos. Basahin natin sa Psalm 51:4. Pakibasa, Ate Hana. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. So lahat ng nagagawa nating kasalanan sa kapwa natin, indirectly kay God natin sila ginagawa. Dahil di ba dun sa 10 Commandments, yung yung 1 to 4, kay God ang mga yon, patungkol kay God. Yung 6 to 10 naman, patungkol sa tao. Example, kung ikaw ay lumalaban sa magulang mo, so indirectly, nilalabag mo yung utos ng Panginoon. Di ba? Na sinasabi niya, honor your mother and father sa 10 Commandments. Kung ikaw ay nag-cheat, di ba? Nag-cheat ka sa kapwa mo, indirectly, nilalabag mo yung sinabi ng Panginoon na huwag kang mag-cheat, di ba? Mahalin mo yung kapwa mo, huwag kang mag-cheat. Kumbaga, itong lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin sila, though akala mo ginagawa natin sila sa tao, di ba? Totoo na nakakagawa tayo ng kasalanan sa tao, pero lumalabag tayo. Ang talagang nilalabag natin ay yung kautusan ng Panginoon. Indirectly sa kanya tayo gumagawa talaga ng kasalanan. At ang consequence ng mga kasalanan na nagagawa natin ay eternal punishment sa hell. Okay, nagsinungaling ka lang, kanino ka nagsinungaling? Hindi naman sa kapwa mo, kundi sa Panginoon. Yun ang nakalagay. Do not lie, di ba? So yun, ang eternal punishment noon, ay kasalanan na yun. Kaya nga yung ibinigay na kapatawaran ni Jesus Christ ay for eternity. Okay? Hindi lang siya yung parang pag tayo nagkaroon ng kapatawaran sa isa't isa. Like for example, nagkasala sa akin ng isang tao, pinatawad ko siya. Okay na yon. Pero hindi ganoon yung kay Jesus Christ. Okay? Yung sa akin, wala siyang eternal value. Yung kay Jesus Christ lang ang may eternal value. Ngayon, di ba, iniisip nga nila na si Jesus, sabi sa isip nila, bakit siya nagpapatawad ng kasalanan? Sabi nila, di ba, Diyos lang daw ang may karapatang magpatawad ng kasalanan. Mali sila sa pag-isip na si Jesus Christ ay merely a man and not a God incarnate.
By claiming the authority to forgive sins, Jesus was either God or a blasphemer. Walang middle ground. Hindi may tuturing na mabuting tao si Jesus Christ kung blasphemer siya. Hindi rin siya may tuturing na true prophet or a teacher of morality and ethics kung blasphemer siya. Kaya either blasphemer si Jesus Christ or totoo ang claim niya na siya ay God. Sa mga Hudyo, blasphemy was the most heinous crime a person can commit, since it was a direct insult to the person of God. The Jews define blasphemy in 3 levels. Tignan natin yung 3 levels of blasphemy para sa mga Hudyo, okay? So yung una, a person blaspheme God by speaking evil of His law. So ito yung paratang kina Stephen sa Acts 6 verse 13 at kay Apostle Paul sa Acts 21 verses 27 to 28. Yung basahin natin yung kay Stephen. Pakibasa, Chloe. They produced false witnesses who testified, "This fellow never stops speaking against this holy place and against the law." Si Stephen ay na-stone to death dahil sa paratang nilang ito sa kanya. While si Apostle Paul naman ay dinumog ng mga Hudyo sa may temple at balak din siyang patayin. Fortunately, hindi pa niya time para mamatay, kaya by God's providence, nailigtas siya ng mga pinuno ng mga Roman soldiers na naka-station sa Jerusalem. And then yung next form ng blasphemy sa kanila is to slander, speak evil of, or curse God Himself. Isa yan sa 10 Commandments na mababasa sa Exodus 27. Pakibasa, Kuya Gab. You must not misuse the name of the Lord your God. The Lord will not let you go unpunished if you misuse His name. So example niyan ay sa Leviticus 24 verses 10 to 16. Pakibasa, Kuya Briggs. Nang panahong iyon, may isang lalaking pumasok sa kampo ng Israel. Ang ama niya ay isang Ehipyo at Israelita naman ang kanyang ina na ang pangalay Selomit, isa sa mga anak ni Debri at mula sa lipi ni Dan. Ang anak ng mga ito ay napaaway sa isang tunay na Israelita. Sa kanilang pag-aaway, nagmura siya at nagsalita ng masama laban sa pangalan ni Yahweh. Kaya dinala siya kay Moises. Siya ay pinakulong habang hinihintay ang pasya ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ilabas ninyo sa kampo ang nagmura. Ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya. At pagkatapos ay batuin siya hanggang mamatay. Sabihin mo sa bayang Israel na mananagot ang sinamang lumapastangan sa kanyang Diyos. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuin ng taong bayan hanggang sa mamatay." Okay? So yung next, okay, or yung ultimate form of blasphemy para sa mga Hudyo, ito was to assume the role of God and claim to be God. Itong third and most severe type of blasphemy ang ipinaparatang ng mga Pariseo at ng mga teachers of the law ay Jesus Christ. So magbibigay lang ako ng ilang supporting verses dito. Pakibasa, Denver. So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him, for he not only broke the Sabbath, he called God his Father, thereby making himself equal with God. Okay. And next, sa John 10:33. Kuya Nico, makakabasa ka na? Opo, makakabasa na po ako. Sige. Sumagot ang Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa pagpalapastangan mo sa Diyos, sapangkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang." Okay. So sa isip ng mga religious leaders, Jesus committed the most severe type of blasphemy. Kaya nasabi nila, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" Ibig sabihin, iniisip nila na umaaktong Diyos lamang si Jesus Christ dahil pinatawad niya ang kasalanan ng paralyzed man. Though itong naisip nila na ito ay sa isip lang nila, okay? Kumbaga sa sarili lang nila sinabi ito. Hindi nila ito sinabi ng malakas.
Pero pare-parehas sila na naisip, kumbaga na si Jesus Christ ay blasphemer. Pare-parehas sila na pinaratangan si Jesus Christ nung marinig nila na nagpatawad ito ng kasalanan. So Jesus once again displayed his deity, yung pagiging Diyos niya. Dahil kahit hindi nila ito sinabi ng malakas, alam ni Jesus Christ ang iniisip nila. Kaya ang sabi ng author sa verse 22, Jesus knew what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your hearts?" So this is another proof ng pagiging Diyos ni Jesus Christ because He knew what they were thinking. Sino bang pwedeng makaalam ng iniisip at nasa puso ng isang tao? Di ba Diyos lang? Tingnan natin ang sinasabi sa 1 Chronicles 28:9. Pakibasa, Ate Hannah. And Solomon, my son, learn to know the God of your ancestors intimately. Worship and serve him with your whole heart and willing mind. For the Lord sees every heart and knows every plan and thought. If you seek him, you will find him. But if you forsake him, he will reject you forever. Okay, and then sa Jeremiah 17:10, pakibasa, Ate Chloe. But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. So at mababasa sa New Testament na hindi na kailangan may magsabi pa kay Jesus Christ patungkol sa isang tao dahil nababasa niya ang isip at puso ng mga ito. Basahin natin sa John 2:25, pakibasa, Kuya Gab. No one needed to tell him about human nature, for he knew what was in each person's heart. So, nababasa ni Jesus Christ ang iniisip nila patungkol sa Kanya. Kaya tinanong sila, "Why are you thinking these things in your hearts?" Bakit ganyan kayo mag-isip patungkol sa akin? Sabi ni Jesus sa kanila. Parang indirectly tinatanong sila dito kung bakit iniisip nila na blasphemer siya. Instead na isipin nila na siya ang Messiah na hinihintay nila. Madami na silang nasaksiyan na ginawa niyang himala. Nilinis na din niya ang temple dito sa Jerusalem. Sa unang part pa lang ng ministry, ginawa na niya ito. And people were being healed all over the place. Sa Judea man yan, or sa Galilee at sa mga katabing bayan. Talamak ang information about sa mga ginagawa ni Jesus Christ na pagpapagaling at ibang-ibang milagro. Ganon din sa pagtuturo niya ng may authority. There were plenty of evidences patungkol sa kung sino ba talaga si Jesus Christ. Pero patuloy siyang nire-reject ng mga ito. And worse, sa isip ng mga ito, si Jesus Christ ay lapastangan. Blasphemer, dahil umaakto siyang Diyos sa ginawa niyang pagpapatawad ng kasalanan. Naisip nila yon dahil ang tingin lang nila kay Jesus Christ ay tao lamang at hindi Diyos. Kaya nga tinawag siyang fellow. Ibig sabihin, ang turing nila kay Jesus Christ ay katulad lang nilang tao. At para ilantad ni Jesus sa kanila ang nasa isip nila, Jesus challenged them with the question. Sabi sa 23, which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? Obviously, both are impossible for a mere man to do. Dahil una, eternal forgiveness ang pinag-usapan dito. At pangalawa, pagbibigay ng kakayahan sa isang paralitiko na makalakad. He is paralyzed. Weak na ang kanyang mga muscles at mahina na ang kanyang mga bones. At dahil nga hindi nagagamit. And his brain has forgotten how to move his limbs. Kapag na-paralyze ka, malilimutan ng brain mo kung paano utusan ng mga binti mo na maglakad muli. Kaya parang baby step siya na magsisimula sa maliliit na hakbang. Kailangan mong turuan. Kailangan mong tulungan ang sarili mo. Okay? Kaya walang kahit sinong tao ang may kapangyarihan na mapalakad ito ng instant except God incarnate. Dahil walang kahit sinong mere man lamang ang makakapagbigay sa kanya ng new muscles, new bones, at bibigyan ng bagong memory para maalala nito kung paano maglakad. No man can do that except the God-man Jesus. For a mortal man, both are impossible. But for God, both are possible. God alone can forgive sins, and God alone
can create. Dahil si God ang creator, kaya kung gugustuhin niya na bigyan ito ng new limbs, new bones, new muscles, and a new memory, magagawa niya. So these two things are only possible to God and not to man. Okay? Pero, hindi yun ang tanong ni Jesus Christ sa kanila, kundi alin daw ang mas madaling sabihin sa dalawa. Your sins are forgiven, or to say get up and walk. Para kay Jesus Christ, mas madaling sabihin yung your sins are forgiven. Bakit? Dahil hindi naman malalaman nino man kung ito ba ay nangyari. Kahit sino pwedeng sabihin your sins are forgiven. That is easy, humanly speaking. Dahil walang way para ma-confirm whether kung ito ba ay nangyari nga or hindi. Madali kong sabihin, like for example, may nagkasala sa akin. Madali kong sabihin na pinatawad ko na siya, di ba? Pinapatawad ko na, kasalanan nito. Pero, mako-confirm ba ng tao na yun na talagang pinatawad ko siya? Hindi, di ba? Maaaring sinabi ko lang yun, pero hindi pala talaga siya pinapatawad. Walang proof na napatawad na nga ang mga kasalanan niyo. Kung sakali man, di ba? Nasabihin sa inyo, your sins are forgiven. May proof ba? Wala, di ba? Kaya mas madaling sabihin yon. When Jesus said to the man, your sins are forgiven, that was a divine transaction. Spiritual deliverance ang nangyari dito. He was born again from above, regenerated, and received a new heart. That happened in the spiritual realm. At hindi iyon visible sa ating naked eye. Walang mark na ito ay napatawad na. Kahit ako, nung patawarin ng Diyos sa mga kasalanan ko, hindi naman ako nagkaroon ng mark or halo na magpapatunay na pinatawad na nga ang mga kasalanan ko. Ganon din ang paralyzed man dito. Walang evidence na napatawad na nga ito sa mga kasalanan niya. Kaya mas madaling sabihin yun kumpara sa physical healing. Dahil para pagalingin ang paralyzed man with words, hindi lang ito mahirap gawin, kundi ito ay imposible. Humanly speaking, okay? At dahil ang healing ay visible, kaya madali itong i-confirm ng mga taong nakawitness sa miracle kung ito ba ay nangyari or hindi. So talagang inuna ni Jesus Christ ang pagpapatawad sa kasalanan nito bago ang pagpapagaling dahil gusto niyang ipakita sa mga critics ng Diyos niya, okay, na may karapatan siyang magpatawad ng kasalanan. Hindi lahat ng pinagaling ni Jesus Christ ay pinatawad niya sa kanilang mga kasalanan. Madami siyang pinagaling na hindi naman naging followers niya. Pero itong pangyayari dito ay nangyari para ma-display ang pagiging Diyos niya. At bukod doon, tulad na nasabi ko last week, na nakita ni Jesus ang repentant heart ng paralyzed man. Alam niya na naghahangad ito ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Maaaring ang dahilan ng pagkakaparalyze ito ay dahil sa kanyang pagkakasala. Bilang parusa kaya siya na-paralyzed. Kaya inuna ni Jesus Christ na gamutin ang root cause ng lahat ng sakit ng tao. At iyon ay ang kasalanan. Kaya pinatawad nito. Okay? Kung basta lang siya pinalakad ni Jesus Christ na hindi pinapatawad, maiiwan sa puso ng paralyzed man yung guilt dahil hindi pa siya napapatawad sa kanyang mga kasalanan. Kung gumaling nga siya pero wala namang natanggap ng forgiveness kay Jesus Christ, sa hell pa din ang final destination niya. Kaya inuna ni Jesus Christ ang mas mahalaga sa tao at yun ay forgiveness. At sa verse 24, papatunayan niya na may karapatan siyang magpatawad ng kasalanan by healing the paralyzed man. Sabi dito, but I want you to know, kausap niya dito yung mga religious leaders, yung mga Pharisees at saka yung teachers of the law or scribes, that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, I tell you, get up, take your mat, and go home. Alam niya na andoon ang mga religious leaders para matyagan ang ginagawa niya, para maghanap ng may kakaso sa kanya. So itong verse 24 ang pinaka-focal or heart ng confrontation para i-prove that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Son of Man. Title yan ni Jesus Christ sa pagiging tao niya. It is his own title for himself. It is an expression of his humanity. Dahil sa Old Testament, nakaprophesy ang pagiging God incarnate ng Messiah. Ibig sabihin, ang second Godhead ng Trinity
ay magkakatawang tao. Nakaprophesy yan sa Old Testament. Basahin natin sa Daniel 7 verse 30. Pakibasa, Ate Hannah. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Si Jesus ang nakita ni Prophet Daniel dyan na nabubuhay magpakailanman. And in order to prove to them that the Son of Man has the right or authority on earth to forgive sins na hindi visible sa kanilang naked eye, dahil wala itong evidence, kaya naman He's going to do something na nakikita nila at Diyos lang ang makakagawa. Kaya inutusan niya ang paralitiko, I tell you, get up, take your mat, and go home. In short, pinalakad niya ito. Ito na ang test kung may karapatan ba si Jesus Christ na magpatawad ng kasalanan at mag-alis ng penalty ng kasalanan. Dahil ang sickness ay dala ng kasalanan. At makikita natin dito na mas mahirap nga namang sabihin ang get up and walk dahil kailangan ng evidence na mangyayari ang sinabi niya. Tulad ng nasabi ko kanina, kahit sino sa atin pwede nating sabihin pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan mo. Pero walang nakakaalam kung totoo nga itong nangyari. Tanging Diyos lang ang nakakaalam nun. Dito natin makikita ang angking katalinuhan ni Jesus Christ. He is all-knowing. Kaya He knows everything. Kung pinagaling niya ito, without saying His sins are forgiven, hindi niya makukuha ang atensyon ng mga religious leaders na nandito. Dahil lagi nang ginagawa ni Jesus Christ ang magpagaling. Hindi niya mapuprove ngayon sa kanila ang pagiging Diyos niya. Kaya inuna niya talaga ang mas mahalaga at alam niyang magka-catch sa attention ng mga ito at yun ang patawarin ng kasalanan ng paralitiko. Dahil Diyos lang ang may karapatan na gumawa nito tulad ng sabi ng mga religious leaders sa isip nila. Tulad ng paniniwala ng mga Pariseo, di ba? Na binasa natin kanina na si God lang ang may karapatang gumawa nito. Kapag hindi nakalakad immediately ang paralyzed man, after utusan ni Jesus Christ na ito ay tumayo at maglakad, malalantad na siya ay fake healer, na siya ay tao lamang at hindi Diyos. Kung nakalakad naman ito, patunay na iyon, di ba? Na totoo ang claim ni Jesus Christ na may karapatan siyang magpatawad ng mga kasalanan dahil Diyos siya. At makikita natin sa verse 25 na may karapatan talaga siyang magpatawad ng kasalanan dahil siya ang creator ng lahat. Kaya nagawa niyang palakarin itong paralitiko. Sabi dito sa 25, immediately stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. So tulad ng lahat ng healings na ginawa ni Jesus na instant, ganun din ang nangyari sa paralyzed man. Immediately, he stood up in front of them. Yung word na immediately, ibig sabihin nito instant, quickly, right away. Walang rehabilitation recovery kung saan gradual or unti-unting nag-aaral na lumakad ang isang taong na paralyzed. Kung saan tinuruan munang makalakad itong muli, inaalalayan, kung saan tinetherapy muna ang na-paralyzed para mabuhay ang mga muscles and nerves sa binti nito. Di ba, tulad ng tatay ko, na-stroke siya at natamaan ng kalahati ng brain niya. Hindi rin makalakad na maayos ang isang binti niya dahil nawala yung memory niya kung paano ang maglakad noong natamaan ng kalahati ng brain niya. Kaya need niyang magsimula sa baby step. Unti-unti, kailangan niyang turuan ngayon yung isang binti niya kung paano mag-function ng normal. Yung dati, okay? Para makalakad siya ng normal. Hindi ganon ang healing na ginawa ni Jesus Christ sa paralitiko sa inaaral natin. Kundi new limbs, new muscles, new memory ang ibinigay sa kanya. Kaya pagkasabi ni Jesus na get up, take your mat and go home, immediately he took what he had been lying on and went home praising God. Walang lingering effects ng kanyang disability. At tulad ng karamihang napagaling ni Jesus Christ, the paralytic man went home praising God. He rejoiced not merely because he was physically healed, but even more so because his sins had been forgiven. So Jesus proved to them
that the one who healed necessarily could forgive sins. Ibig sabihin, pinakita niya sa kanila, di ba? So ayaw niyong maniwala na may karapatan akong magpatawad ng kasalanan. Eto, palalakarin ko ang paralyzed man na imposibleng magawa ng isang tao. Okay? Para maniwala kayo na may karapatan ako magpatawad ng kasalanan dahil Diyos ako. Yun ang ginawa ni Jesus Christ sa kanila. Proof yung pagpapalakad niya sa paralitiko na siya ay Diyos. Okay? Ngayon, tingnan natin kung ano ang naging reaction ng iba sa ginawang pagpapagaling ni Jesus Christ. Dito sa verse 26. Everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." So struck with astonishment at the amazing miracle they had just witnessed, dahil ang sabi nila sa account ni Mark, wala pa daw nakakagawa nito. Yung ginawa ni Jesus Christ, okay, wala pang nakakagawa daw nito. Basahin natin sa Mark 2 verse 12. Pakibasa, Ate Princess. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, "Kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito." Kaya naman, they also gave praise to God. Kung mapapansin nyo, lahat ng ginagawa ni Jesus Christ ay pagbibigay ng kapurihan or glory sa ating Diyos Ama. Ganon din ang utos sa atin, okay? Matthew 5:16, pakibasa, Laika. Gayon din naman, dapat ninyong palinawagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong Ama na nasa langit. Lahat ng ginagawa nating mabuti dapat hindi sa atin ang papuri, kundi sa Diyos nating nasa langit na nagbibigay sa atin ng kakayahan na makagawa ng mabuti. So bukod sila ay namanghang nagpupuri sa Diyos, they were filled with awe. Awe is phobos in Greek. It can mean fear, dread, or terror, that which causes flight. It can refer to panic induced by frightening circumstances or events. It can also describe general long-term apprehension or anxiety. It is the source of the English word phobia. But most significantly, it is the fear that results from an understanding of God's holiness, power, and presence. Ito yung fear kapag alam ng tao na nasa presensya siya ng banal na Diyos, or kapag nasa presence ka na isang banal na nilalang, like angel. Ito yung reaction ng mga disciples ni Jesus Christ nung makita siyang naglalakad sa tubig, nagpatigil ng storm, at noong buhayin ni Jesus Christ ang anak ng isang widow sa Nain in Luke chapter 7. Basahin natin dito. Pakibasa, Ate Chloe. Then he walked over to the coffin and touched it, and the bearer stopped. "Young man," he said, "I tell you, get up." Then the dead boy sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. Great fear swept the crowd, and they praised God, saying, "A mighty prophet has risen among us, and God has visited his people today." It is a healthy fear because it can produce reverence or respect for God and help believers avoid sin. Ito yung banal na pagkatakot, okay? At itong banal na pagkatakot sa Diyos ang maglalayo sa tao sa paggawa ng kasalanan. Pakibasa, Kuya Nico. Hello, nandiyan ba si Kuya Nico? Sige. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin natin mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. So dahil may banal kang paggalang sa Diyos, dahil mahal mo ang Panginoon, ngayon maglilid ito sa godly na pamumuhay na sinasabi sa Philippians 2
Verse 12, pakibasa Kuya Gab. Dear friends, you always followed my instructions when I was with you, and now that I'm away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Tandaan nyo, godly fear equals godly life. Siyempre, kung may takot ka sa kabanalan ng Diyos, lalayo ka sa paggawa ng kasalanan. Lalayo ka sa alam mo na hindi nalulugod at nag-glorify si God. Mag-o-obey ka sa mga utos ni Christ dahil ang totoong followers niya ay yung namumuhay sa kanyang mga turo. Ngayon, balikan natin ang crowds. The crowds acknowledged that they had seen remarkable things. Ayan, sinabi dito, we have seen remarkable things today. Though in-acknowledge nila na wala pang nangyaring ganito sa Israel, kaya naman talagang namangha sila sa nasaksihan lang ginawa ni Jesus Christ, pero ang nakakalungkot, hindi lahat ng nandito na nakasaksi, okay, ay na-convince na si Jesus Christ ay Diyos. Para sa iba, he was just a mere man to whom God had given authority. Tingnan natin ang sinasabi sa sa account ni Matthew. Nasa Matthew chapter 9 din yan eh. Matthew chapter 9 verse 8. Pakibasa, Kuya Briggs. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. So iniisip nila na ordinary man lang si Jesus Christ na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para magawa ang kamangha-manghang imalang to. Nakakalungkot, sa kabila ng ginawa niya, many refuse to believe. Kaya ang sabi ni Apostle John, sa John 12:37, pakibasa, Ate Princess. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila naniwala sa kanya. No, di ba? Nakakalungkot yun. Ngayon, balikan natin ang mga religious leaders na nakasaksi din sa pambihirang himala na to. Naniwala ba sila na may karapatan na magpatawad ng kasalanan si Jesus Christ? Kung umuwing nagpupuri sa Diyos ang pinagaling ni Jesus Christ at ang ibang tao nakasaksi sa himalang ito, kabaligtaran naman ang reaction ng mga religious leaders na nandito dahil nanatili silang hostile kay Jesus Christ sa kabila ng mga ipinakita niyang evidences na siya ang hinihintay nilang Messiah na pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Makikita yan sa next chapter na mas lalo silang nangit-ngit kay Jesus Christ. Pakibasa, Denver. But the priestess and the teachers of law were furious and began to discuss with one another what they might do to Jesus. So hindi na bago ng himalang ginawa ni Jesus Christ ang paniniwala nila patungkol sa Kanya. So makikita sa lesson natin ang tatlong klase ng tao, di ba? Yung katulad ng paralitiko na pinagaling ng Diyos, na naniwala sa Kanya at nagpuri sa Diyos. Next, yung mga taong humanga sa Kanyang ginawa, pero hindi naniwala sa pagiging Diyos niya. At ang last ay katulad ng mga religious leaders na bukod sa hindi naniwala sa pagiging Diyos niya, nangit-ngit pa sila sa galit sa Kanya. Sa mga succeeding chapters, makikita natin na pagpaplanuhan nila kung paano siya mapapatay. Paano natin mai-relate ito sa buhay natin ngayon? Maraming nagsasabi na kilala nila si Jesus Christ, pero iba-iba ang pagkakakilala nila. May kumikilala sa Kanya bilang Savior, pero hindi bilang Diyos. Walang kaligtasan sa tao na yon, okay? May naniniwala na mabuti siyang tao at magaling na guro, pero hindi Diyos. Wala ding kaligtasan ang tao na yon. May naniniwala naman na Diyos daw si Jesus Christ, pero hindi pa sapat ang ginawa niya sa cross, kaya kailangan pa nilang gumawa ng mabuti para sa kanilang kaligtasan. Wala ding salvation na naghihintay sa tao na yun. Ang mga taong may salvation ay ang mga taong may personal na relasyon kay Jesus, kaya nag-o-obey sila sa kanyang mga turo. Tulad ng sinasabi niya sa John 8:31. Sabi dito ni Jesus Christ, Jesus said to the people who believe in Him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings." Hindi sapat ang naniniwala ka sa Kanya kung wala ka namang relasyon sa Kanya. Dahil kung totoong may relasyon ka sa Kanya, susundin mo ang mga ipinag-uutos niya dahil mahal mo siya. Tulad ng relasyon ng magulang at anak.
Sumusunod ang anak sa kanyang magulang dahil mahal at ginagalang niya mga ito. At hindi ito basta nangyayari, okay? Kundi ang relasyon na ito ay nade-develop sa mahabang panahon. May mag-ina or mag-ama na walang relasyon dahil hindi na-develop or walang nag-exert ng effort sa kanila. Alam niyo ba na ang relasyon ay dinidevelop? Hindi yan lalago kung hindi ka nag-e-effort. Ganon din sa relasyon natin kay Jesus Christ. Hindi yan lalago kung hindi ka namumuhay sa salita niya. Paano ka magtitiwala sa kanya kung kilala mo lang siya sa pangalan pero hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin para sa'yo? Walang relasyon doon, okay? Kundi religion lang yon. Tandaan nyo, hindi tayo masisave ng religion natin, kundi ang relasyon natin kay Jesus Christ ang magdadala sa atin sa langit. Ito ang magbibigay sa atin ng eternal life. And I pray na hindi kayo kabilang sa mga taong after nyong makita ang power ni Jesus Christ sa buhay ng iba, by healing their sicknesses or transforming their lives, hindi pa rin kayo naniwala sa Kanya. Kaawa-awa ang mga taong ganun. So hanggang dito na lang muna ang lesson natin for today. And I pray na marami kayong natutunan sa ating pinag-aralan sa araw na ito. Tandaan nyo, lahat kayo nasa prayer ko dahil ang best gift na matatanggap ng isang tao ay salvation. Okay? So, maraming salamat sa Panginoon. To God be the glory sa paggabay niya sa atin. And God bless everyone.